Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH Sunday Updates. Bago lang tayo magpatuloy may ipapakita ho ako sa inyo. Ngayon lamang ho ito, RHTV, pasuyo lang itong ipapadala ko. Ito ho'y galing ho doon sa mga OFW natin, mga kababayan ho natin dito sa UAE. Sila ho'y nakakatanggap na ng, kung tawagin dito sa atin yung MDRMC alert kapag may mga bagyo o kung anumang emergency. So nagdaang isang araw wala silang ganitong natatanggap dahil grabe yung grabe yung advance ng kanilang air defense system. Nai-intercept yung mga missile galing sa Iran. For context, para ho doon sa mga nakatutok sa atin, kabubukas pa lamang ng radyo, inatake ho ng US at Israel ang Iran at tinawag nila itong preemptive attack dahil daw doon sa mga nire-ready ng Iran na mga ballistic at nuclear weapons. Inunahan na nila basically yung Iran. Ang Iran gumante at hindi lamang yung Israel o US bases yung kanilang inatake, kundi maging yung mga Gulf cities, yung mga kapitbahay nila at kapatid na Muslim na bansa, dahil sa kadahilanan na nagkakanlong ng US bases itong mga Gulf city. Kasama ho dyan yung United Arab Emirates. Ito pinapakita ko sa inyo ay galing mo sa example ho ito galing sa isang o sa mga kababayan natin na nasa Dubai. For the past 24 hours o 12 hours at least, hindi sila nakatatanggap ng alert dahil grabe yung advance na kanilang defense system. Pero ngayon daw nakakatakot na rin sitwasyon doon dahil halos hindi sila patulugin. Ngayon hoy 4:46 dito, 12:46 doon. Advance tayo ng 4 hours. At hindi na raw sila makatulog dahil ganyan na raw yung sunod-sunod na alert na lumalabas mula sa kanilang gobyerno. Although batay naman doon sa report ng ating migrant workers at foreign affairs departments, wala pa naman tayong mga kababayan na kasama doon sa mga injured o nasaktan. Again para doon sa ating mga kababayan, meron hong mga hotline na inilabas yung Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at OWA. Kasama sa kanilang mga paalala ay ang sumunod doon sa mga kagaya ng alert na nakita nyo kanina o binabanggit ko kanina. Bawat bansa bawat defense at foreign ministers o ministries, meron hong mga payo sa kanilang mga residente, lokal man yan, turista man yan, o workers doon, sumunod kayo sa kunamang tagubilin. Yung atin ng mga embahada, for example sa Israel, nag-underground daw sila. Gano'n ka-importante itong sitwasyon dyan. Although kanina may tayong major development coming from Israeli officials na napatay daw nila. At nakita na raw yung katawan ni Iranian Supreme Leader. Pero para doon sa ating mga kababayan, mahirap po magpakampante, sumunod doon sa mga tagubilin. At tandaan nyo yung mga hotline ng Pilipinas dito sa Middle East. Bawat bansa bawat Gulf state ay may iba't ibang hotline. Alalahanin nyo yan at maratilo kayong konektado sa atin hong mga announcements at syempre mga instrumentalities ng mga authorities dyan sa inyo hong mga lugar. DZRH Sunday Updates. Bago itong pangyayari sa Middle East, ano bang mga naganap sa nagdaang isang linggo? Balikan natin dito sa ating programa. Kasama natin si Wina Porlesoro. Magandang umaga, Wina. Magandang umaga, Edniel. Diyos maray na aga sa mga nakikinig at nanonood. Atin po munang balikan ang malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo.
Araw po ng Lunes, formal lang umupo si dating PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Matibag, wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa flood control mess kahit pa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nilinaw naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na hindi yuyuko at walang isinusuko ang Senado sa pagkikipagdialogo sa Chinese Embassy hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod na ng naging pagpupulong ni Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Chinese Ambassador Jing Quan. Giit ni Lacson, ang pagkikipag-usap ay para lamang maiwasan ang palitan ng mga maanghang na salita lalo na sa social media. Noong Lunes din, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Directorate for Intelligence at CIDG para imbestigahan ang umano'y bagong sindikatong binubuo ng mga dating personnel ng pulisya. Ginawa ni Nartates ang direktiba makaraang sabihin ni Interior Secretary John Vic Remulla na 10 dating pulis na may ranggong major at captain ang konektado umano sa mga criminal syndicate. Rich Sunday Updates. Araw naman po ng Martes, kinumpirma ng 18 dating Marines ang naunang akusasyon ni dating Marine Orly Gutesa na nagdala siya ng pera kay dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez galing sa kickback ng flood control projects. Sa press conference sa Club Filipino, iniharap ni Attorney Levy Baligod ang ilan sa 80 na dating sundalo nagpatotoo sa pahayag ni Gutesa. Iprinesenta din niya ang affidavit ng mga ito na nagsasabing ilang beses silang naghati ng mga maleta ng pera na aabot sa 805 billion pesos kay Romualdez at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magkakahiwalay na lokasyon. Noong Martes din, inilarawan ni Pangulong Marcos ang mga katangian na dapat taglayin ng susunod na presidente ng Pilipinas. Kabilang dito ang dapat nauunawaan ng susunod sa kanya ang takbo ng ekonomiya at nag-iisip kung paano mapapabuti ang estado ng ating bansa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang pagiging maalam sa ekonomiya ang siyang magiging gabay kung paano makakalikha ng trabaho, mapapababa ang inflation rate at iba pang mga kaugnay sa bansa. Aniya, dapat alam din ng susunod na Pangulo na ang pagsuporta sa mga Pilipino, pagpupondo sa edukasyon at pagtitiyak sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi dapat namomolitika kung hindi isang leader o nation builders at nakatuon ng atensyon sa kalagayan ng ating bansa ang susunod na presidente. Samantala, pinawi naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pangamba na baka nakapagtayo na ng military base ang China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang namomonitor na konstruksyon sa common fishing area. Kung may mataas man aniyang tsansa na binanggit ng diplomat, malamang ito ay ang missile system na maaaring ikarga ng mga warship ng PLA. Samantala, noong Martes din, inaresto ng PNP-CIDG ang vlogger na si Norman Mangusin o alias Francis Leo Marcos kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Parañaque Regional Trial Court. Inilabas ng korte ang mandamiento de aresto laban kay Mangusin, bunsog ng multiple counts ng kasong unjust vexation. Naudlot ang kanyang kasarapan ng pagkain sa isang hotel habang naka-FB live pa habang biglang dumating ang mga ahente ng PNP-CIDG at isinilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Noong Martes din, formal nang kinasuhan ng administratibo ang 12 opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection of BFP. Ito ay matapos mabunyag ang umano'y korupsyon sa recruitment at irregularidad sa fire safety inspection sa loob ng ahensya. Samantala, inaresto ng NBI ang vlogger na si Jack Aragota dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Marcos. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, cyber libel at unjust publication complaints ang inihain nila sa DOJ laban sa vlogger. Idinepensa naman ni Aragota na wala siyang malisyosong intensyon at nadala lamang muna siya ng bugso ng damdamin sa pag-post ng akala niyang lehitimong dokumento.
Samantala, pag-aaralan na ni Pangulong Marcos ang mungkahing ibalik bilang special non-working holiday ang February 25 bilang komemarasyon sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Noong Martes din, pasado na sa House Committee on Tourism ang panukalang mag-aali sa ipapataw na travel tax. Layunin ng House Bill 7443 na mabawasan ang gastos ng mga Pilipino na bumabiyahe sa abroad kasabay ng pagpapalakas ng tourism competitiveness ng ating bansa. Rich Sunday Updates. Araw ng Miyerkules, binagyan din ng Malacanang na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalagang kilalanin ang katapangan at katatagan ng mga Pilipino nang maganap ang mapayapang revolusyon noong taong 1986. Kaugnay niyan, idineklarang generally peaceful ng PNP ang paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution noong February 25. Samantala, 3 pang luxury cars na pagmamay-ari ng controversial na mag-asawang Diskaya ang matagumpay na naibenta sa auction ng Bureau of Customs noong araw ng Miyerkules. Rich Sunday Updates. Huwebes, pinaiimbestigahan na ni NBI Director at Attorney Melvin Matibag at National Security Advisor Eduardo Año ang expose ng 80 na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kumpirmasyon sa DZRH News, sinabi ni Attorney Matibag na bineberipika na ang personal circumstances ng umano'y mga dating sundalo. Samantala, pinasabina na ng NBI sina Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio kaugnay ng reklamong torture at illegal detention ng PI driver ni Ramos. Noong Huwebes din, tanggal sa serbisyo ang 4 na personnel ng PCG na bahagi ng pre-departure inspection team kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong February 24, 2026 sa Basilan. Samantala, tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na Wonder Boy at binansagan na Ador Mawanay 2.0 si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng mga naging alegasyon ng dating kongresista kay Pangulong Marcos. Reaksyon ito ni Castro sa impormasyong ibinahagi ni Defensor na may pumibikil sa batch 2 ng mga dating sundalo na maglabas ng testimonya kaugnay ng isinisiwalat na money laundering o money delivery scheme. Pero ito naman ay itinanggi ni Defensor. Samantala, muli namang nagkaroon ng moderately explosive eruption ang bulkang Kanglaon pasado alas 7 ng gabi noong Huwebes. Rich Sunday Updates. Araw po ng Biyernes, natapos na ang serye ng confirmation of charges hearing ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod nito, sisimula ng ICC judges ang deliberasyon kaugnay ng kaso ni Duterte at ia-anunsyo ang kanilang desisyon matapos ang 60 days. Isinagawa po ang confirmation of charges hearing sa kaso ni Duterte sa loob ng 4 na araw o mula February 23, 24, 26 at February 27. Noong Biyernes din po, hindi iniaalis ng palasyo ang posibilidad na may destabilisasyon plot sa likod ng paglantad ng 80 na nagpakilalang mga dating Marines. Samantala, nakalikom ang Bureau of Customs ng mahigit 102 million pesos mula sa isinagawang public auction ng mga luxury vehicles na pagmamayari ng controversial na Diskaya couple. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang nasabing halaga ay mula sa benta ng siyam sa 13 sasakyang nakumpiska mula sa mag-asawa. Sa kabuuan, umabot na sa 25.77 million pesos ang kinita ng kawani sa huling subasta pa lamang. Samantala, umabot na rin sa norte ang kauna-unahang pagkakataon ang multilateral maritime cooperative activity ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon sa West Philippine Sea. Tampok sa ika-15 na edisyon o ika-15 edisyon ng drills ang paglipad ng mga aircraft sa Bashi Channel, ang katubikang nasa pagitan ng Luzon at Taiwan.
Noong Biyernes din itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Juan Miguel Cuna bilang bagong acting secretary ng ahensya. Pinalitan ni Cuna si Rafael Lutilla matapos ang 3 beses na hindi makalusot sa Commission on Appointments. Samantala, itinalaga naman si Lutilla bilang ambassador to the Holy See at nilinaw ni Castro na hindi inalis sa DENR. Samantala, natapos na rin ito na po ang mga malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo. Ito si Wina Perlasoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wina Pearl Hesoro. DZRH Sunday Updates. Isa ko talaga dun sa mga tampok, sa mga balita natin for the past few days. Unang-una ito kong ICC pre-trial. Sa umano'y crimes against humanity ni Pangulong Rodrigo Duterte buhat ho ng kanyang war against drugs. Natapos na ho yan gaya noong Friday, gaya ho nung binanggit ni Wina. At pagtapos na 6 na pong araw, isa ka ho natin malalaman kung itutuloy o hindi yung investigation, yung paglilitis rather, para ho dito sa kaso ni dating Pangulong Digong na ngayon nakapit sa International Criminal Court. DZRH Sunday Updates. At habang nangyayari ho yan dyan sa The Hague, ay binulabog din ho tayo nito kong paglantad ng 18 ex-Marines. O kung ako ho ang tatanungin, mga nagpakilalang ex-Marines. Kagat hong sumagot ang Armed Forces of the Philippines at binigyang linaw itong background o identity noong 18 individual na lumamtad sa isang press conference. Timing. Doon ho sa 40th anniversary ng People Power Revolution. EDSA 40. Isang araw ho bago mag-EDSA 40, biglang nag-press conference itong grupo. By the way hindi ho nag-invite ng hindi na-invite ang Defense Press Corps. Hindi nagalit kasi sa amin yung mga netizen bakit daw nauna pa yung statement ng AFP kaysa doon sa balita ng paglantad ng ex-Marines. Hindi ho inaimbitahan ng Defense Press Oo. Bakit kaya hindi naisip man lang na imbitahan ng ang mga nagko-cover ng mga sundalo Ay lumantad ho itong 18 individual at nagsasabi na silang araw ho ay baliban doon sa kanilang trabaho raw na dati raw mga sundalo, sila rin daw ho ay bagman, cash delivery boys, the former Congressman Saldico. Kaya lang kagad ho nagsalitang AFP at sinabi na 4 out of 18 hindi ho totoong naging Marines o hindi rin ho totoong naging miyembro ng kahit anong grupo sa Philippine Navy. 3 ho doon sa 18 rin ang sinasabi ng Marine Commandant si General Blanco na na-discharge dishonorably, habang lahat ng 18 ayon ho kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay never hong inassign. Kahit kailan ay hindi na talagang security aid ni dating Congressman Saldico. In fact, sa katotohanan ay hindi ho nag-deploy ng kahit anong security detail ng AFP sa dating congressman. Never ho nag-deploy ng aktibong sundalo. Importante hong malaman yan. Hindi ho ito para i-discredit lang o atakihin yung personality ng 18 individual. Hindi ho ganoon kababa yung balitang ho yan. Ang layon ho doon sa pagbibigay ng background o kalinawan doon ho sa identity ng 18 na yan, para ho doon sa ating publiko, para ho mag-isip-isip ho kayo, mag-isip-isip ho tayo. Kung yung identity nila fabricated o in the very first place panloloko o itinago ho yung tunay nilang identity, gaano tayo nakakasiguro na yung laman ng kanilang affidavit hindi rin ho fabricated, hindi rin ho bola-bola, gawa-gawa lamang. DZRH Sunday Updates. 5:03 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero.